Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas taga-taguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalaki, arestado sa kasong murder sa Maguindanao del Norte. 3, nasa kote sa Dagupan City dahil sa pagbebenta ng smuggled cigarettes online. At most wanted person arestado sa kasong frustrated murder sa Eastern Samar. Narito ang balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Tatlong individual ang naaresto sa kinasang operasyon ng mga otoridad laban sa online bentahan ng smuggled na sigarilyo sa Dagupan City, Pangasinan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Tatlong online seller na sangkot sa pagbebenta ng smuggled na sigarilyo ang arestado sa Dagupan City, Pangasinan. Sa isinagawang cyber patrolling, natuntun ng mga otoridad ang Facebook account na ginagamit ng isa sa mga suspect sa pagbebenta ng mga puslit na sigarilyo online. Agad na kumilos ang mga tauhan ng Pangasinan Provincial Cyber Response Team ng RACU 1 at nakipag-ugnayan sa mga suspect para sa isang meet-up na nauwi sa matagumpay na entrapment operation. Nakumpiska mula sa operasyon ang mahigit 500 reams ng smuggled na sigarilyo. Nahaharap ang tatlong suspect sa patong-patong na kaso, kabilang ang paglabag sa Tax Reform Act at Tobacco Regulation Act of 2003. Muli naming pinapaalalahanan ng publiko na maging mapanuri sa bawat transaksyon online. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Kulungan ng bagsak ng isang minor de edad at 2 pang suspect matapos maaresto sa sinagawang bypass operation sa Aringay PNP sa La Union. Yan ang tinutukan ni Police Corporal J.R. Del Mendo. Arestado ang isang minor de edad at 2 pang sospek na 47 at 30 anyos sa sinagawang bypass operation ng mga miyembro ng Aringay Municipal Police Station sa Barangay Dulaw, Aringay, La Union. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang 5 gramo ng hinihinalang shabu na nakapaloob sa 15 transparent plastic sachet at nagkakahalaga ng 34,000 pesos. 2 gramo ng hinihinalang dahon ng marijuana na nagkakahalaga naman ng 1,400 pesos kasama ang glass tube na naglalaman ng suspected marijuana residue.
Nakumpiska din ang 2 cellphone at isang 1,000 peso bill by bus money at isang motorsiklo na ginamit ng mga sospek. Isinagawa ang inventory at marking sa mga ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng mga sospek at ng mga mandatory witnesses. Ang nabanggit na minor de edad ay isa sa ilalim sa probisyon ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act, habang ang 2 namang sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Del Mendo. Hindi nakaligtas sa batas ang isang regional most wanted person matapos maaresto ng operatiba ng Tansa Municipal Police Station sa Barangay Tres Cruces, Tansa, Cavite. Magbabalita dyan si Patrol Woman Mary May Sarturio. Arestado ang isang regional level most wanted person na may kasong 2 counts of rape sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Tansa Municipal Police Station sa Barangay Tres Cruces, Tansa, Cavite. Nito lamang Setyembre 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Franz, residente na nasabing lugar. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 2 bilang ng panggagahasa na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Tansa Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pag-aresto sa suspect ay patunay ng patuloy na kampanya ng Cavite Police Provincial Office para protektahan ang komunidad at bigyang katarungan ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen. Mula rito sa Calabarzon, ang Police News Network Correspondent, Patrol Woman Mary May Sarturio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Sarturio. Sa isang ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa bayan ng Mamburao Occidental, Mindoro, naaresto ang isang lalaki na may sangkot sa pagbebenta ng iligal na droga. Yan ang tinutukan ni Patrol Woman Abigail Datu. Sa illegal na droga ang matagumpay na ikinasa ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang suspect sa Sitio Boribor, Barangay Payompon, Mamburao Occidental, Mindoro nitong Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Mimaropa Regional Special Enforcement Team ang operasyon, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Mimaropa Occidental Mindoro Provincial Office at Municipal Drug Enforcement Unit ng Mamburao Municipal Police Station. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa suspect ang mga sachet ng hinihinalang shabu matapos ang isinagawang transaksyon. Kaagad na dinakip ang suspect at dinala sa impilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsampa ng kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinaigting ng Philippine Drug Enforcement Agency at kapulisan ang kanilang kampanya kontra droga bilang bahagi ng mas malawak na agenda ng pamahalaan upang masugpo ang iligal na kalakalan at mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng rehiyon. Sa ilalim ng 7-point agenda ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., higit na pinaigting ang kampanya laban sa iligal na droga bilang mahalagang bahagi ng malawakang laban kontra kriminalidad, isang direktiba na nakatuon sa disiplina, integridad at malasakit tungo sa isang mas ligtas at maayos na bagong Pilipinas. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Abigail B. Datu, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Datu. Matapos ang halos isang dekadang pagtatago, tuluyang naaresto ng mga operatiba ng San Miguel Municipal Police Station, Catanduanes, ang isang municipal most wanted person na may kinakaharap na kasong kriminal. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Tadeos Quintana. Na naaresto ng mga operatiba ng San Miguel Municipal Police Station ang tinaguriang Municipal Most Wanted Person ng bayan ng San Miguel matapos ang halos 10 taong pagtatago sa batas sa isang operasyong isinagawa sa pangunguna ni Police Captain Rene R. Albao, officer in charge ng nasambit na himpilan, katuwang ang CIDG
Regional Intelligence Unit ng Memaropa, Buwak MPS, Marinduque PPO at Maritime Marinduque. Nito lamang Setyembre 11 taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang sospek na si alias Placo at residente ng barangay Partagan, Salvacion, San Miguel, Catanduanes. Ang nasabing operasyon ay batay sa warrant of arrest na inilabas ng presiding judge ng RTC Branch 43, Bira, Catanduanes, kaugnay ng kasong frustrated homicide sa ilalim ng criminal case number 3183 na may piyansang sa halagang 25,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng San Miguel MPS ang akusado para sa kaukulang disposisyon at dokumentasyon. Mula dito sa probinsya ng Catanduanes, ang Dahapi Island ng Kabikulan, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Quintana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Tadeos Quintana. Isinagawa ng Piat Police Station ang Barangay Peacekeeping Operation Seminar and Worship sa bayan ng Piat, Cagayan upang ihanda at palakasin ang kanilang kakayahan sa pagpapanatili ng kaayusan, mabilis na pagtugon sa insidente at mas epektibong pakikipag-ugnayan sa PNP. Police Corporal Roldan Giab sa report. Matagumpay na isinagawa ng Pet Police Station sa pamumuno ni Police Captain Lief Bernard Guya, Acting Chief of Police, ang Barangay Peacekeeping Operations Seminar and Workshop para sa huling cluster ng mga barangay na kinabibilangan ng Katarawan, Villaray at Warat nitong buwan ng Setyembre ngayong taon. Kabilang sa mga tinalakay na paksa ang mga mandato at tungkulin ng BPATS, First Aid, Disaster Preparedness, VAUC at aktwal na demonstrasyon ng arresting techniques. Layunin ng aktibidad na higit pang hasain ang kakayahan ng mga barangay peacekeeping action teams sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kani-kanilang nasasakupan. Nakiisa sa nasabing pagsasanay ang mga tauhan ng 202nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2, Bureau of Fire and Protection, mga punong barangay at mga kinatawan mula sa LGU Piat bilang suporta sa programa ng kapulisan. Ayon kay Police Captain Guya, ang BPATS ang katuwang ng kapulisan sa pagbibigay ng agarang aksyon at serbisyo sa mga barangay. Sa pamamagitan ng ganitong pagsasanay, mas napapalakas ang kanilang kakayahan upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong tulad nito, patuloy na pinalalakas ng Piat Police Station ang ugnayan at pagtutulungan sa mga barangay at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang isang ligtas, mapayapa at maunlad na pamayanan, kung saan ang mga BPATS ay nagsisilbing force multipliers ng kapulisan sa pagbibigay ng seguridad at kaayusan sa buong bayan. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Diab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Para sa ating weather update, ayon sa Pag-asa, patuloy na tumatahak sa Northern Luzon ang Tropical Depression Marisol at huling namataan sa bahagi ng Tanudan, Kalinga. Taglay ang lakas na hangin na 55 km per hour, bugsong hanggang 90 km per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Inaasahan din ang malalakas na ulan at hangin, pati na rin ang maalon hanggang mabagyong karagatan sa mga apektadong baybayin. Paalala ng Pag-asa, mag-ingat ang publiko, lalo na sa mga lugar na mababa at bulubundukin. Ang Marisol ay posibleng lumakas bilang tropical storm paglabas nito sa Luzon Strait bukas. Tunghayan naman natin ang mabalita mula sa Visayas. Arestado ng mga otoridad ang nakatalang top 9 provincial most wanted person sa kasong attempted murder at less physical injury sa San Policarpo, Eastern Samar. Magbabalita dyan si Patrolwoman Camberlane
Flores. Estado ng mga autoridad ang nakatalagang top 9 provincial most wanted person na may kasong attempted murder at less serious physical injuries matapos mahuli sa barangay Kahagwayan, San Policarpio, Eastern Samar. Bandang alas 3 ng hapon nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang San Policarpio Municipal Police Station, Dolores Municipal Police Station, 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, Eastern Samar Provincial Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team Eastern Samar at Regional Intelligence Unit 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong attempted murder na may inirekomendang piyansa na 120,000 pesos at para sa kasong less serious physical injuries na may inirekomendang piyansa na 3,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa San Policarpio MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang operasyon ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan ng mamamayan upang mapaigting ang kampanya kontra kriminalidad para mapanagot ang mga taong may sala sa batas at mapanatiling ligtas ang komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Flores. Nadakip ng pulisya ang isang high-value target sa ikinasang bypass operation sa barangay Trapiche, Oton, Iloilo. Ang report mula kay Patrolwoman Glidel, astrologo. Isang high-value individual ang naaresto sa matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng Station Drug Enforcement Team ng Oton Municipal Police Station. Nito lamang 15 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng operasyon ni Police Lieutenant Colonel Ali V. Estamber, hepe ng pulisya ng Oton. Bandang alas 9 ng umaga sa barangay Trapeche, Oton, Iloilo. Kinilala ang suspect sa alias na Anthony, 39 na taong gulang, binata, walang trabaho at residente ng Zone 1, Barangay Rizal, Palapala, Iloilo City. Nakumpiska mula sa kanya ang suspected shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 60 gramo na may standard drug price value na tinatayang 408,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Oton MPS si Anthony at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang kapulisan ng Western Visayas sa kanilang mahigpit at matatag na laban kontra iligal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng lalawigan ng Iloilo. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Glidel, astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Astrologo. Patuloy na pinapalakas ng Lapu-Lapu City PNP ang kanilang ugnayan sa mamamayan matapos magsagawa ng community engagement at lecture sa Lapu-Lapu City, Cebu. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Annalyn Canoog. Sa gawa ng Lapu-Lapu City Police Office ang isang makabulong community engagement activity noong 14 ng Setyembre sa taong kasalukuyan sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Diane V. Agustin, City Director. Pinangunahan ni na Police Lieutenant Colonel Karen R. Barcoleta, Chief ng City Community Affairs and Development Unit, Police Captain Allen John R. Germudo, OIC ng Police Station 4, at Abdurrahim Lopez, Presidente ng Salaa Police Advocacy Group ang nasabing aktibidad. Bilang bahagi ng programa, nagbigay ang mga tauhan ng kado ng mahalagang lecture ukol sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children Act, Anti-Criminality at Cybercrime Awareness. Umabot sa 73 na kalahok ang nakinig at nakibahagi sa talakayan. Layunin ng aktibidad na mapalalim ang kaalaman ng komunidad tungkol sa mga batas at isyong panlipunan. Gayon din ang pagtibay ng ugnayan ng kapulisan at mamamayan sa pagsulong ng ligtas at mapayapang pamayanan. Patuloy na pinalalawig ng Lapu-Lapu City Police Office ang pagbibigay kaalaman at impormasyon hinggil sa kriminalidad at seguridad sa pamamagitan ng Community Outreach Program. Malaki ang naitutulong nito upang mabawasan ang pangamba at takot ng komunidad sa kaganapan sa lipunan. Ipinakita rin ito na ang kapulisan ay laging handang protektahan at tugunan ang anumang balakid sa kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon at pagbibigay diin sa kooperasyon ng bawat sektor, muling pinamala sa mga kapulisan ng Lapu-Lapu City ang kanilang dedikasyon, proteksyon at kapakanan ng publiko. Mula dito sa Central Visayas, ako ay yung PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat Patrolwoman Kanoog. Narito naman ang mabalita mula sa bahagi ng Mindanao. Arestado ang isang lalaki matapos makumpiskahan ng mga otoridad ng ilegal na droga at baril sa kinasang operasyon ng pulisya sa Gingoog City. Yan ang report ni Patrolwoman Sara Vem Batong Malaki. Isang lalaki matapos makumpiskahan ng droga at baril sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Hingoog City Police Station at City Drug Enforcement Team sa Purok 3, Barangay Lunaw, Hingoog City, dito lamang ika-13 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Dennis G. De Los Santos, officer in charge ng Hingoog City Police Station, ang suspect na si alias Rigor, 41 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang kabuuang 24 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 164,084 pesos. Isang caliber 45 pistol na may 7 bala, iba't ibang drug paraphernalia, at cash na nagkakahalaga ng 7,600 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Hingoog City Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Camp Capistrano sa Cagayan de Oro City, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrias, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Sendrihas. Nasa kote ng mga otoridad ang dalawang lalaki na isa sa sinagawang buy-bust operation sa Davao City kung saan mahigit 110,000 pesos na halaga ng hininalang shabu ang nakumpiska. Tinutukan niya ni Patrolwoman Daphne Pasaol. Lalaki ang naaresto ng mga tauhan ng Baleo Police Station sa isang matagumpay na anti-illegal drugs operation na isinagawa nitong Setyembre 16 sa Purok 5, Kawayan, Barangay Manambulan, Davao City. Nakumpiska sa mga sospek ang hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 16.29 grams at may tinatayang halaga na 110,772 pesos batay sa standard drug price. Kinilala ang mga sospek na sina alias Amo, 29 anyos at residente ng Purok 1, Tagluno, Toril, Davao City at alias Walit, 38 anyos, residente ng Purok 4, New Bohol, Barangay Manambulan, Tugbuk District. Maliban sa droga, nasamsam din mula sa mga sospek ang buy-bust money, isang kalibre 38 na baril na may 3 bala, isang weighing scale, 2 improvised glass tutor na may shabu residue, isang green metal container at isang aso na leather body bag. Dahil dito, nahaharap ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan at isumbong anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang komunidad upang mas mapalakas pa ang laban kontra drogas sa lungsod. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Pasaol. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 100,000 pisong halaga ng hininalang shabu sa kinasang operasyon sa Surigao del Sur na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 suspect. Patrolwoman K. Francisco sa report. Umabot sa 115,000 pesos ang halaga na hinihinalang shabu ang nasamsam at 2 drug personality ang naaresto at sabayang operasyon ng kapulisan at PIDEA sa Tago at Bislig City, Surigao del Sur na lamang gabi ng Setyembre 2025. Kinilala ni Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauresio, Provincial Director ng Surigao del Sur Provincial Office, ang mga suspect na sina alias Wen, 33 anyos, isang high-value target mula sa Barangay Gamot, Tago at alias Damdam, 35 anyos, bagong tukoy na pusher mula sa Barangay Pamaypayan, Bislig City. Sa operasyon sa Tago ay nakumpiska kay Wen ang 6 na sachet na hinihinalang shabu na may timbang na 10 gramo at halagang 68,000 pesos kasama ang mga drug paraphernalia. Samantala sa Bislig City ay nasamsam kay Damdam ang 11 sachet na hinihinalang shabu na may timbang na 7 gramo at halagang 47,600 pesos kasama ang marked money at iba pang paraphernalia. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako ang inyong PNN Correspondent,
Patrolwoman Kay Francisco. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Francisco. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos maaresto ng mga tauhan ng Matanog Municipal Police Station dahil sa kasong murder. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Mary Chris Algabre. Arestan ang isang individual matapos ihain ng warrant of arrest sa kasong murder ng Matanog Municipal Police Station sa sitio Kumakabong, Barangay Bayanga Sur, Matanog, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-15 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Junior S. Avas, Chief of Police ng Matanog MPS, ang suspect na si Alias Mos, 31 anyos na residente ng naturang lugar. Bandang alas 10:17 ng umaga ng nasabing petsa ng isagawa ng Matanog MPS at Maguindanao del Norte Police Provincial Office ang service of warrant of arrest laban sa nabanggit na suspect sa kasong frustrated murder na inisyo ni Honorable Kasan K. Abdul Rahman, Executive Judge, 12 Judicial Region, RTC Branch 27, Cotabato City, noong Hunyo 22, 2020 na may itinakdang piyansang 200,000 pesos. Ang naarestong suspect ay dinala sa Matanog Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas ay patuloy sa kampanya nito laban sa kriminalidad at pagdakip sa mga most wanted person na nagtatago sa batas. Dahil dito tumigil ang buong hanay ng kapulisan para sa maayos, mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary Chris Algabre. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Algabre. Isinagawa ang transfer ceremony ng Sulu Provincial Police Office mula sa Regional Police Office ng Bangsamoro Autonomous Region patungo sa Police Regional Office 9. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Joyce Franco. Isayang hakbang ang naganap matapos na formal na pangasiwaan ng Police Regional Office 9 ang Sulu Police Provincial Office alinsunod sa Executive Order No. 91 na nagtalaga sa lalawigan ng Sulu bilang bahagi ng Region 9 sa Zamboanga Peninsula. Idinaos ang turnover ceremony sa Camp Hulasirin A. Kasim sa Barangay Astorias, Hulusulu bilang simbolo ng mas pinatatag na mandato ng Pro-9 sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon. Dumalo sa naturang seremonya si Honorable Abdusakor A. Tan II, Gobernador ng Sulu bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. Pinangunahan naman ang aktibidad ni Police Major General Attorney Lex Ephraim C. Gura, Director for Plans or TDPL. Kinatawan ng Police Regional Office 9 sina Police Brigadier General Elizar P. Mata, Regional Director, Police Colonel Narciso C. Paragas, Acting Deputy Regional Director for Operations, at Police Colonel Elmer S. Lim, Acting Chief of Regional Staff, kasama ang iba pang mahalagang opisyal ng rehiyon. Ayon sa Pro-9, ang paglipat na ito ay hindi lamang simpleng administratibong hakbang, kundi patunay din ng tiwala at kumpiyansa ng pambansang punong himpilan sa kakayahan ng Pro-9 na mamuno. Kabilang sa kanilang tungkulin ang pagbibigay ng ganap na suporta sa SPPO at pagtutulungan upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng lalawigan. Sa pagtanggap ng bagong responsibilidad na may profesionalismo at dedikasyon, pinagtitibay ng Pro-9 ang kanilang pangako na itaguyod ang pagkakaisa, kooperasyon at sama-samang pananagutan para sa mas ligtas at maunlad na rehiyon. Mananatiling tapat ang Police Regional Office 9 sa kanilang misyon na maglingkod at magprotekta sa publiko ng may integridad, profesionalismo at kahusayan para sa kapayapaan at kaayusan sa buong Zamboanga Peninsula at sa bagong kaanib nitong lalawigan ng Sulu. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Franco. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 99 days na lang at Pasko na!
at sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Merencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Julius Sam Acad, maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.